Ang kwentong ito ay hango sa mga kwentong bayan, alamat at paniniwala ng ating mga ninuno. Ang mga tauhan, lugar at pangyayari ay pawang kathang isip lamang maliban na lang kung tahasang tinukoy. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito ay maghatid ng kilabot, kaba, at pagninilay tungkol sa ating kultura at paniniwala sa mga nilalang sa dilim. Hindi ito inirerekomenda sa mga batang mambabasa nang walang gabay ng magulang. Kung ikaw ay mahina sa mga kwento ng kababalaghan, hinahamon ka naming magpatuloy kung kaya mo. Sa paanan ng kabundukan ng Sierra Bayog, matatagpuan ang isang baryong tila nakalimutan na ng panahon, Baryo San Rogelio. Tahimik ito, luntian, at parang hindi ginagalaw ng oras. Sa bawat kanto ng baryo, makikita ang mga matatandang bahay na yari sa kahoy at pawid, at mga pader na pinalilibutan ng lumot. Dito nakatira si Aling Berta, isang kumadro ng higit 30 taon nang naglilingkod sa kanyang mga kabaryo. Hindi basta-basta si Aling Berta. Hindi lang siya basta kumadrona, may mga bulong-bulungan sa baryo na may taglay raw itong kapangyarihan. Ilan sa mga matatanda ang nagsasabing may mata raw siya, nakakakita ng hindi dapat makita. May iba namang nagsasabing kaya raw niyang itaboy ang masamang espiritu kung kinakailangan. Ngunit para kay Aling Berta, ang lahat ng iyon ay bahagi lamang ng kanyang pang-araw-araw na tungkulin, ang maging bantay ng buhay at kamatayan. Isang hating gabi ng Disyembre, habang mahimbing ang tulog ng buong baryo, may kumatok sa kanyang lumang pintuan. Mahinang katok, parang ayaw gumising ng iba. Tok. 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 3 ulit. Mabagal. Maingat. Agad bumangon si Aling Berta, kinuha ang kanyang lamp at tinungo ang pinto. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang 2 estrangherong hindi niya kilala, isang lalaki at isang babaeng buntis. Magandang gabi po, Aling Berta. Kami po ang mag-asawang bagong lipat sa kabilang dulo ng baryo. Nagmamadali po kami dahil malapit na pong manganak ang asawa ko. Malamig ang boses ng lalaki. Tahimik lamang ang buntis, nakayuko, tila walang boses, at parang walang kaluluwa ang mata. May kung anong kumurot sa dibdib ni Aling Berta. Isa siyang veterano at hindi siya madaling malinlang. Pero may kung anong mahigpit sa hangin. Parang pinipilit siyang sumama. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya, pero kinuha niya ang kanyang itlog na puti, dahon ng lagundi, at itak na pamahiin, at isinuksok ito sa kanyang bayong. Bago lumabas, mabilis siya. Tanging ilaw ng kanyang gasera ang nagsilbing gabay nila sa kagubatang tila sumusupsop ng liwanag. Sa bawat hakbang, lalong lumalamig ang hangin. Sa bawat paghinga, parang may nagmamasid. Nang marating nila ang bahay, nabigla siya. Wala itong palatandaan. Luma ang bubong, at kulay abong tabla ang dingding. Sarado ang bintana at tila walang ilaw sa loob. Hindi ito bahay ng bagong lipat. Para itong taguan. Pinapasok siya ng lalaki. Walang ingay. Walang kibot ang babaeng buntis. Pakisilip po kung ayos pa ang bata, parang hindi na siya gumagalaw, bulong ng lalaki. Lumapit si Aling Berta, kailan pa po kayo lumipat sa baryo? Hindi sumagot ang lalaki. Hindi gumalaw ang babae. Paglingon niya, wala na ang lalaki sa kanyang likuran. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Walang ilaw. Walang bakas ng iba pang bahay. At naramdaman niya hindi na siya makalabas. Inilabas niya ang kanyang pulang sinulid at ginapos ang kanyang pulso. Hinaplos ang kanyang anting-anting at marahang binigkas ang isang dasal, sa ngalan ng liwanag, iligtas ako sa dilim. Sa ngalan ng santong tubig, alisin ang huwad sa anyo ng tao. Isang tunog ang narinig niya sa kisam, parang kalmot ng kuko. Isa pa. Isa pa. Dahan-dahang lumingon ang buntis, at sa unang pagkakataon, tumingin sa kanya. Ngunit ang mga mata nito, itim na itim, walang puti, at punong-puno ng galit. Mabilis na tumayo si Aling Berta, sinunggaban ang kanyang bayong, at isinaboy ang dahon ng lagundi sa paligid, saka binuksan ang bote ng asin. Sa kanyang sigaw, hindi niyo ako madadala. Muling bumalik ang lalaki, ngunit ngayon, ang anyo niya ay unti-unting nagbabago, lumalabas ang kanyang mga kuko, humahaba ang kanyang dila, at ang kanyang balat ay tila tinutubuan ng kaliskis. Ngunit sa di inaasahan, isang puwersang hindi niya maipaliwanag ang nagtulak sa kanya palabas. Sa gitna ng sigaw, lagabog at pagdilim, nakatakbo siya. Pagbalik sa baryo, basang-basa siya sa pawis, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Ngunit isa lang ang alam niya,
ang kanyang tawag ng tungkulin ay hindi basta panganganak. Ito ay paanyaya ng kamatayan. Hindi makatulog si Aling Berta buong magdamag. Kahit nakabalik na siya sa sarili niyang bahay, tila naiwan ang kanyang kaluluwas. Laking gulat niya nang sabihin ng sekretaryo, wala pong bagong rehistrado sa talaan. Sa katunayan, lahat ng bahay sa dulong parte ng baryo ay matagal nang abandonado. Muli siyang kinabahan. Ang bahay na dinalhan sa kanya ay luma, sira, at wala ni isang palatandaan ng buhay. Pero paano siya dinala roon? At paanong may buntis na babae doon na buhay at nagsasalita? Habang pauwi, nakita niya si Mang Efren, ang isa sa mga pinakamatatandang lalaki sa baryo. May mga kwento ito tungkol sa aswang, lalo na noong dekada 80 nang may sunod-sunod na sanggol na nawala sa mga kabahayan. Manang Berta, bati ni Mang Efren. Namumutla ka. May nakita ka na naman ba? Hindi siya sumagot agad. Pinili na lang niyang dumiretso sa bahay. Isang niya inasahang pagbalik gabi ng Sabado, muling may kumatok sa kanyang pinto. Tok! 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 Dumaan ang kilabot sa kanyang katawan. Sa pagtingin niya sa bintana, nakita niya muli ang lalaking may malamig na titig at walang pakiramdam sa katawan. Aling Berta, ani nito, humihina na po ang kalagayan ng asawa ko. Sana po'y matulungan niyo siya kahit huling pagkakataon. Ayaw sana ni Aling Berta sumama, pero may tinig sa loob niya na tila nag-uudyok. Isinuksok niya sa loob ng damit ang maliit na bote ng langis na may basbas, at ang kanyang itlog na puti, panlaban sa masamang espiritu. Bago lumabas, bumulong siya ng dasal, sa ngalan ng ilaw, ako'y hindi madaya. Yenhi muling pagbisita ay bahay ng mag-asawa pagdating sa bahay. Halos ganoon pa rin ang itsura, walang ilaw, walang ingay, at tila mas madilim kaysa dati. Inilabas niya ang maliit na gasera. Sa mahinang liwanag, nakita niya ang buntis na babae na nakahiga sa banig, malamig ang pawis, nanginginig. Pero may isang kakaibang bagay siyang napansin, ang tiyan nito ay tila hindi gumagalaw. Wala ring reaksyon ang babae kahit hawakan niya. Nilagay ni Aling Berta ang kanyang palad sa ibabaw ng tiyan, at kinapa kung nasaan ang bata. Wala. Para siyang humahawak sa laman ng walang laman. Wala siyang maramdamang galaw, sipa, o tibok. Matagal na po siyang hindi kumakain, sabi ng lalaki, na ngayon ay nasa sulok lang ng kwarto. At sabi niya, sumasakit na raw ang tiyan. Matagal na ba siyang ganito? Tanong niya habang pinupunasan ang pawis ng babae. 5 araw na po. 5 araw at hindi pa rin nanganak. Walang normal na pagbubuntis na ganun katagal ang pasakit. At higit sa lahat, sa buong 5 araw, wala ni isang patak ng dugo o palatandaan ng pagsilang. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Inilabas niya ang kanyang maliit na kutsilyo at sinabing kakailanganin niyang ilabas ang bata sa paraang medikal. Ngunit nang simulan niyang ibaba ang kumot ng babae, bigla itong tumayo nang hindi gumagalaw ang paa, parang pinilit ng kung anong lakas. Aling Berta, bulong ng babae sa isang boses na garalgal, ang sanggol ay hindi para sa inyo. Iyan hiyay na tinag-iyan sanggol biglang umilaw ang kandila ni Aling Berta sa sarili nitong apoy. Napansin niyang ang itlog na puting dala niya ay nagkabitak. Isa itong palatandaan, may malapit na nilalang na hindi tao. Agad niyang inilabas ang bote ng banal na langis at iniwisik sa hangin. Sa isang iglap, nagsimulang magbago ang kulay ng balat ng babae. Nagdilim parang nauupos. Nagsimulang umusok ang paligid. Mula sa anino sa kisame, lumitaw ang tunay na anyo ng lalaki, maitim na balat, humahaba ang mga kuko, at may bibig na parang baboy ramo. Aling Berta matagal, biglang nagsimulang kumilos ang tiyan, pero hindi ito kilos ng bata. Parang may gumagapang, kumakawala, lumalaban. Iyan, nasa loob niya, sigaw ni Aling Berta. Isang bagong lahi ng nilalang isisilang sa ilalim ng buwan ng dugo. Pagsubok tumakas alam niyang hindi siya pwedeng manatili. Tumakbo siya palabas, bitbit ang kanyang mga gamit. Habang balita na agad sa mga matatanda at kabataan ang nangyari kay Aling Berta, ang biglaang pagkawala niya sa loob ng 3 oras, at ang pagsagip sa kanya ni Mang Iboy mula sa kamay ng nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. Sa kabila ng katahimikan, may isang bagay na sigurado, muling bumalik ang alamat ng mag-asawang aswang. Matatanday muling, si Kapitan Simeon ay sumingit, ang sabi ng mga ninuno natin, tuwing ika-10 ikot ng buwan ng dugo, babalik ang asawang iyon upang magsilang ng bagong lahi, at laging isang komadrona ang inaanyayahan nila. Hindi para tulungan, kundi para magsilbing saksi o alay.
Lalong lumamig ang paligid. Naroon si Aling Berta, nang tumanggi ang dalaga sa kanyang panliligaw, isinumpa siya ng nilalang, kung hindi mo ako makakapiling sa paraang karnet laman, makukuha ko ang iyong anak sa sinapupunan. Ipinanganak ang sanggol, ngunit ito ay itinuring na anak ng dilim. Lumaki ito, at kalaunay kinasama ng isang babae rin na may kahalintulad na kapalaran. Kapag hindi mo natapos ang dapat mong gampanan, babalikan ka nila. At ang mas masahol baka ikaw ang gawing ina ng susunod nilang anak. Bawat hininga ng mga sanggol na ito ay nagbibigay lakas sa sanggol na isisilang ng aswang. Iyanhi babala ng kapag ito'y sinindihan mo sa harap ng isang nilalang na nagtatago sa anyong tao, makikita mo ang tunay nilang anyo, animang iboy. Ngunit tandaan mo, minsan may pawis na amoy asupre. Minsan may mga galos sa binti na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang papalapit na ang gabi ng dugo. At kailangang maghanda. Hindi lang basta handa, espiritual, pisikal, at espiritual na armadong handa. Yan hihiling inay Aling Berta isang madaling araw, pumunta siya sa bahay ni Mang Iboy, ang albularyong kilalang tagapaglaban ng mga nilalang ng dilim. Kung may pagkakataon na kailangang gawin ko ito, gagawin ko. Pero kailangan ko ng lakas, hindi ko kayang harapin sila ng ganito lang, ani Aling Berta. Dinala si Aling Berta sa sapa ng Panangga, isang tagong sapa sa gitna ng gubat na sinasabing ginamit ng mga babaylan noong sinaunang panahon upang linisin ang kanilang kaluluwa bago harapin ang mga nilalang ng dilim. Ito ang babalanse sa liwanag at dilim sayo. Pero wag mong iwawala. Kapag nalaglag ito, ikaw ay magiging buka sa kagat ng aswang. Iyan di alay hindi dugo pagkatapos ng ritual. Binigyan siya ng huling tagubilin ni Mang Iboy. Kailangan mo ng isang alay, hindi dugo, kundi pananampalataya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Berta. Ang nilalang na kinakalaban natin ay pinalalakas ng takot, ng pagdududa, at may nilalang na gustong kunin ang ating mga anak at hindi ito gawa-gawa lang. Hindi lang ito panaginip. Totoo sila. Isang himala ang nangyari, walang sanggol ang nagkasakit o naglaho sa loob ng 3 gabi. Isang inasahang bisita, ngunit isang gabi, habang patapos na ang dasal sa kapilya, biglang may pumasok na babae, nakaputi, may dalang at ngayon may mensahe silang iniwan, babalik kami hindi para manganak, kundi para maningil. Alam ni Aling Berta na sa susunod nilang pagharap, hindi na ito magiging espiritual lang, ito ay magiging tunay na laban ng laman, dugo, at paninindigan. Isang gabi matapos ang insidente, ang kapaligiran ay tila humihinga sa kanyang paligid, parang may mga matang nakatingin mula sa bawat sulok ng kadiliman. Inilawan niya ang itim na kandila gamit ang sariling hininga, at sa pagliyab nito, nag-iba ang anyo ng buong bahay. Ang dating sirang bahay ay unti-unting naging parang altar ng isang kulto, may mga luma at maruruming krib, mga palanggana ng tuyong dugo, at mga ukit sa pader na hugis pusod at bituka. Sa gitna ng silid ay naroon ang babaeng aswang, nakaluhod, inaawitan ang isang sanggol sa isang duyan. Nakapikit ang mga mata nito at tila wala sa sariling ulirat. Nang maramdaman ng babae ang paglapit ni Aling Berta, bumukas ang kanyang mga mata, pula, walang puti, at nanginginig. Bakit ka bumalik? Bulong nito, mahina ngunit malinaw. Hindi ko kayang pabayaan ang sanggol. Kahit ikaw pa ang ina niya, sagot ni Aling Berta. Hindi ito sanggol, sagot ng babae. Ito ay muling pagsilang, isang bagong nilalang isang halimaw na magdadala ng lahi namin sa kasukdulan. Lumapit si Aling Berta, at sa liwanag ng kandila, sinipat niya ang sanggol. Sa unang tingin, mukha itong normal. Malusog. Nakapikit. May munting buhok sa ulo at may mga kulubot pa sa palad. Ngunit nang buksan ng sanggol ang mga mata, hindi ito mata ng bata, ito ay mata ng matandang hayop. Itim na itim. At mumiti ito na may ngipin. Pagbubunyag ng sumpang dugo, biglang nagsimulang magbago ang anyo ng buong paligid. Nagsara ang mga bintana, ang pinto'y naglaho, at nagsimulang umusok ang buong sahig. Sa likuran ni Aling Berta, lumitaw ang lalaking aswang, ngayon ay ganap na sa kanyang malademonyong anyo. Tama na ang pakikialam mo, Berta. Dapat noon pa kitang pinutol. Ngunit pinili naming bigyan ka ng karangalan, maging tagapagsalita ng pagsilang. Pero tinanggihan mo. Dahil hindi ako tagapagsilang ng kasamaan, mariing sagot ni Aling Berta. Ang sanggol na ito, patuloy ng lalaki, ay isinilang ng katawan ng tao, ngunit binhi ng dilim. Kapag natapos ang 7 araw, siya'y magiging ganap. At wala nang makakapigil. Itinaas ni Aling Berta ang kanyang kandila at inusal ang dasal, sa liwanag ng katotohanan, lumantad ka. Sa ngalan ng liwanag, umurong ka.
Nagliyab ng mataas ang apoy. At sa isang iglap tumigil ang lahat. Ang babae ay napahandusay. Ang lalaking aswang ay umatras. At ang sanggol tumigil sa paghinga. Yenhis pagliligtas naglakad si Aling Berta patungo sa sanggol. Kinuha niya ito, binalot sa puting tela, at inilagay sa kanyang dibdib. Habang papalabas, ang buong bahay ay nagsimulang magliyab. Hindi apoy na pula, kundi asul, malamig, at marahang nilalamon ang bawat sulok ng altar. Ang mag-asawa'y sumisigaw sa likod niya, hindi sa sakit, kundi sa panghihinayang. Hindi mo siya mailalayo, Berta. Kapag isinilang na sa katawan ng tao, ang sanggol ay anak na namin. Pero hindi lumingon si Aling Berta. Lumakad siya sa gitna ng apoy, kandila sa isang kamay, sanggol sa kabila. At sa unang pagkakataon, nakalabas siya sa bahay ng buhay. Pagbalik sa baryo pagdating niya sa baryo, nakita siya ng mga tao, duguan ang paang walang tsinelas, putik ang duster, at ang kandilang itim ay unti-unti nang nauupos. Agad siyang nilapitan ni Mang Iboy at kung ganon, ani niya, ako na ang magpapalaki sa kanya. Tumutol ang iba. Delikado raw. Panganib raw sa buong baryo. Ngunit matatag si Aling Berta. Ang bawat bata ay isang blangkong pahina. Kung isinulat siya ng kadiliman, pwede natin siyang burahin at punuin ng liwanag. Lumipas ang mga araw at sa bahay ni Aling Berta, lumalaki ang sanggol. Pinangalanan niya itong Kaloy, hango sa salitang Kaluwalhatian. Araw-araw ay parang karaniwang sanggol si Kaloy, umiiyak kapag gutom, natatawa kapag kinikiliti, at natutulog ng mahimbing sa bisig ng kanyang bagong ina. Ngunit sa kabila ng tila normal na pamumuhay, may mga bagay na hindi maipaliwanag. At unti-unti, napagtanto ni Aling Berta, ang sanggol ay hindi basta sanggol, kundi lalagyan lamang ng isang mas matandang nilalang. Elid kakaibang palatandaan sa kanyang unang buwan, si Kaloy ay hindi nagkakaroon ng lagnat kahit kailan. Kapag may sakit ang ibang bata sa baryo, siya ay nananatiling malusog. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, nagigising ito ng 2:00 ng madaling araw at nakatingin lang sa kisame, parang may kausap. Sa ikatlong buwan, natutunan niyang bumigkas ng mga salitang hindi itinuturo ni Aling Berta, mga salitang Latin, Kastila, at iba pa na hindi niya natutuhan kailanman. Sa ikalimang buwan, nang mahulog siya sa sahig mula sa kama, lahat ay nataranta, ngunit hindi siya nasaktan. Sa halip tumawa pa ito. Yenhis pagsisiyasat dinala ni Aling Berta si Kaloy sa matandang albularyo sa kabilang baryo, si Kaluningning, ang isa ay isang matandang aninong tinatabingan ng katawang laman. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Aling Berta, halos pabulong. Ang sanggol ay lalagyan lamang. Ginawa siyang sisidlan. Kung papalampasin mo ang 7 buwan nang hindi mo tinatanggal ang anino, siya ay magiging tuluyang daluyan ng nilalang na iyon. Yenhis pagbisita ng multong Yeni ika-6 na buwan. Buwan ng pag-ulan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog si Aling Berta at Kaloy, narinig niya ang isang kumatok sa bintana. Dahan-dahan. Banayad. 3 katok. Walang ulan. Walang hangin. Pagbukas niya ng kurtina, nandoon ang babaeng aswang, ngunit hindi sa anyong laman. Isa na siyang kaluluwa, manipis, maputi at lumulutang. Hindi ito lumapit. Hindi rin ito nagsalita. Bagkus, itinuro lamang ang tiyan ni Kaloy at pagkatapos ay ang buwan. Oras na, bulong ng hangin. Yan ni ritual ng paghihiwalay nagpasya si Aling Berta na huwag maghintay ng ika-7 buwan. Gusto niyang iligtas si Kaloy bago pa ito tuluyang kainin ng kaluluwang nasa loob niya. Sa gabing walang buwan, pinainom niya si Kaloy ng gatas na hinaluan ng mga dahon ng tawa-tawa, lagundi at banal na luya. Binilog niya ang paligid ng kanilang bahay gamit ang asin, abo ng anting-anting at langis ng nyog na may dasal. Hiniga niya si Kaloy sa gitna ng sahig. Sa tabi nito'y nakalagay ang kanyang itim na kandila, ang gulok ni Mang Iboy, at isang maliit na sisidlan ng pulang alak. Nagsimula siyang magdasal, Kaloy, anak, kung naririnig mo ako huwag kang matakot. Ilalabas natin ang hindiyo. Ilalaban ka naming lahat. At sa unang pagsiklab ng kandila nagsimula ang sigaw. Hindi galing kay Kaloy. Hindi boses ng bata. Ito ay matandang tinig paos, puno ng galit. Hindi mo ako mailalabas. Siya'y akin. Siya ang huling lalagyan. Ngunit sa bawat dasal ni Aling Berta, nanghina ang boses. At sa pagputi ng usok sa paligid, may lumabas mula sa bibig ng bata, itim na ulap, umuukit ng anyong tao, ngunit walang mukha.
Lumutang ito pataas at biglang nawala. Iyan pangalawang pagsilang ng matapos ang ritual. Ang sanggol ay umiyak, isang tunay na iyak ng bata, masakit sa tenga, ngunit nakapagpapagaan ng loob. Ang kanyang mga mata, na dati tila may nakatagong lihim, ay naging normal. Ang kanyang mga palad ay lumambot. At ang batik sa kanyang batok, nawala. Kaloy, bulong ni Aling Berta, yakap ang sanggol, anak, malaya ka na. Iyanis pagbabala kinabukasan, habang pinapaliguan si Kaloy sa ilog, nakita ni Aling Berta ang tatlong uwak sa punong mangga, lahat ay nakatingin sa kanila. Sa mga mata ng mga ibon ay tila may galit at paniniktik. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang katawan ay nalinis ngunit ang mga nilalang ng dilim ay hindi nawawala. Sa bawat hakbang ng bata, may matang sumusunod. At may naghihintay sa kadiliman, ang mga nilalang na nawalan ng lalagyan. Matapos mailigtas si Kaloy mula sa kaluluwang sumanib sa kanya, inakala ni Aling Berta na tapos na ang lahat. Tahimik ang ilang linggo. Naging masigla si Kaloy at unti-unting nagsimulang tumawa, gumapang, at maglaro tulad ng normal na sanggol. Ngunit sa mga sulok ng kadiliman, sa mga alulong ng gabi, at sa mga aninong gumagalaw sa mga puno, may mga nilalang na nagising. Ilig nilalang na iwang walang laglagan ang kaluluwa na pinalayas mula sa katawan ni Kaloy ay hindi ordinaryong espiritu, ito ang tagapagsalin ng lahi ng aswang. Nilalang ito na may kakayahang magsanib sa bagong panganak upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Ngunit dahil sa pagkabigo nitong masaniban si Kaloy, nabigo rin ang buong ritual ng rebirth, at ngayon, isang siglong plano ang nawalan ng katuparan. Sa madilim na bahagi ng kagubatan, sa ilalim ng lumang puno ng balete, tatlong nilalang ang bumangon. Hindi sila aswang na tulad ng alam ng karamihan, sila ang mga ina ng gabi, matatandang espiritu na gumagapang sa balat ng lupa, nananahan sa hangin, at may uhaw sa laman ng sanggol. Sakripisyong bata sa loob ng tatlong baryo na nakapaligid sa lugar ni Aling Berta, Kabugao, Luntian, at Malasik, may mga biglaang pagkawala ng sanggol. Sa isang gabi sa Kabugao, nakita ng isang ina na bukas ang bintana kahit isinara ito. Nang tumakbo siya sa duyan, wala na ang anak niya. Sa Luntian, isang sanggol ang natagpuang patay sa duyan, walang sugat, ngunit nanlalamig at tila tuyot ang katawan. Sa Malasik, isang bagong panganak ang pinagsimulang magdugo sa mata at tenga, ngunit walang mediko ang makapagpaliwanag ng dahilan. At sa bawat lugar, isang uwak ang nakikitang lumilipad sa ibabaw ng bahay sa mismong araw ng trahedya. Pagbabalik Luningning muling pinuntahan ni Aling Berta si Kaluningning, dala ang balita tungkol sa mga batang nawawalat na mamatay. Naramdaman na rin niya ang paniniktik sa sarili nilang bahay, may mga bakas ng paa sa bubong, may mga upos ng kandilang itim sa hardin. Hindi lang basta aswang ang bumabangon, ani Kaluningning. Mga ina ng gabi ang gumagalaw. Mga matandang nilalang na dapat ay natulog na magpakailanman. Ginising sila ng kabiguang masaniban si Kaloy. Bakit siya? Tanong ni Berta. Bakit si Kaloy ang napiling katawan? Dahil ang dugo niya ay anak ng dalawa, ang inay aswang, ang amay tao. Isa siyang tulay. Ang perpektong sisidlan. Ngayon na hindi na nila siya makuha, kukunin nila ang iba. Mga sanggol na inosente para ipagpatuloy ang lahi. Iyan ay pagkabuhay ng matatanda mula sa kuweba sa paanan ng bundok Kamagong, may mga boses sa gabi. Hindi sigaw. Hindi iyak. Kundi awit, sinaunang wika na ginagamit sa ritual ng panawagan sa lupa at hangin. Ang mga ina ng gabi ay naghanap ng bagong lalagyan, at habang hindi pa nila ito natatagpuan, nagpapadala sila ng mga pugot na anino, espiritong lumalabas sa gabi upang magnakaw ng bata. Sa bawat tagumpay nilang makakuha ng isang sanggol, isang bahagi ng kanilang kapangyarihan ay nagbabalik. At kung makakuha sila ng 7 sanggol bago ang sumunod na kabilugan ng buwan, mabubuo muli ang katawan ng kanilang pinakamatandang ina, si Alitaptap na itim, ang ina ng lahat ng nilalang na gumagapang sa dilim. Iyan ni Elie babala si katawan ni Kaloy isang gabi, habang pinapalitan ni Aling Berta ang lampin ni Kaloy, napansin niyang may 3 bilog sa kanyang tiyan, tila paso ng kandila. Sa susunod na linggo, ang mga mata ni Kaloy ay namumula tuwing madaling araw, pero nawawala rin pagputok ng araw. Ipinakita niya ito kay Kaluningning. Inaamoy nila siya, wika ng albularyo. Inaakit. Gusto nilang bumalik sa kanya. Pero may panangga ang loob niya dahil sa ritual mo. Ngunit di magtatagal, sisirain nila yon kung di mo palalakasin.
Iyanhi balikang ritual pinayuhan si Aling Berta na magsagawa ng pangalawang ritual, pangangalas ng anino, upang patibayin ang panangga ng bata. Kailangan niya ng ilang hibla ng buhok mula sa patay na aswang dahon ng anibong ligaw-laway ng ina ng bata, ngunit patay na ito. Luhang kusa mula sa bata ang lahat ng ito'y kailangang isama sa isang sagradong apoy na gawa sa tuyong punong langka, sa gabi ng hating gabi bago ang kabilugan. Iyanis panaginip inay Berta sa bisperas ng ritual, na panaginipan ni Aling Berta ang isang mahabang kuweba, puno ng buto at bangkay ng sanggol. Nandoon ang ina ng gabi, nakaputi, may 6 na mata at walang bibig. Tinititigan lang siya. Sa kanyang mga bisig ay isang sanggol, si Kaloy. Ngunit wala itong mata at bibig. Nagising si Berta sa matinding lamig at si Kaloy ay nanginginig bagamat walang sakit. Iyan lumalapit din ay kabilugan 3 araw na lang bago ang kabilugan ng buwan. May mga bagong ulat sa baryo, 3 sanggol ang nawawala. Hindi na ito masikmura ni Berta. Alam niyang hindi siya maaaring manahimik. Ang kanyang munting laban ay hindi lang para sa bata, kundi para sa buong baryo. Kailangan niyang ihanda ang lahat. Ang ritual, ang sagradong apoy, at ang huling harang. Sa susunod na bahagi, malalaman natin kung hanggang saan ang kayang gawin ni Aling Berta para harapin ang pinakamatinding halimaw ng kanyang buhay. Sa buong baryo, tahimik ang gabi. Walang kahol ng aso. Walang huni ng ibon. Para bang ang lahat ay humihinga ng sabay-sabay, takot, kaba, at pagtatago sa aninong gumagapang sa mga bubungan. Sa gitna ng kagubatan, sa isang bilog ng apoy, nakaupo si Aling Berta sa tabi ni Kaluningning. Nasa gitna nila ang sanggol, si Kaloy, natutulog ngunit paulit-ulit ang pag-ungol. Ang paligid ay nababalutan ng itim na usok, hindi ito usok ng kahoy, kundi usok ng mga nilalang na hindi dapat nilalang. Usok ng espiritong galit. Yan pagsimula ng huling ritual nagsimula si Kaluningning sa pagdasal ng mga sinaunang salita. Sa bawat bigkas niya, nanginginig ang lupa. Ang sagradong apoy ay nagsimulang magliwanag ng kulay asul. Ipinahid ni Aling Berta sa noo ni Kaloy ang halo ng kanyang luha, ang laway na nakuha mula sa bangkay ng ina ni Kaloy, at ang buhok mula sa labi ng pinatay nilang aswang. Kaloy, anak, bulong ni Berta, huwag kang bibitaw. Kahit anong mangyari, manatili ka. Iyan pagdating ng gabi mula sa silangan, dumating ang isang alulong. Hindi ito huni ng hayop. Isa itong pagdaing mahaba, mababa, puno ng galit. Mula sa dilim, lumitaw ang ina ng gabi, si Alitaptap na itim. Isa siyang nilalang na balot ng balat ng mga sanggol, may 6 na mata sa noo, at isang bibig na nasa dibdib. Hindi siya naglalakad. Lumulutang siya sa ere, kasunod ang 3 nilalang na mukhang multo, ngunit walang mata't bibig, mga sanggol na kinuha at hindi na binalik. Iyan itukso ay Berta, Berta, isang boses ang pumasok sa kanyang isipan. Ibibigay ko ang buhay mo pabalik. Ibabalik ko ang asawa mong patay. Ibabalik ko ang iyong kabataan. Isuko mo lang ang bata. Nagsimula ng lumuha si Berta, pero hindi ito luha ng takot. Ito'y luha ng paninindigan. Hindi lahat ng bagay ay kayang bayaran. Lalo na ang kaluluwa ng inosente. Iyan ay laban ng ritual kadiliman lumundag ang 3 multo patungo kay Kaloy. Subalit bigla silang bumangga sa invisible na pader na galing sa apoy. Ngunit nag-alay ng mas matinding sigaw si Alitaptap. Ang kanyang bibig sa dibdib ay bumuka, at may itim na usok na lumabas, sumubok pumasok sa katawan ni Kaloy. Bigla siyang nangisay. Ilaban mo, sigaw ni Kaluningning. Huwag mong hayaang makapasok siya. Iyan ilakas ng panalangin muling binigkas ni Aling Berta ang huling salita ng ritual. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng ina, sa ngalan ng bata, ikaw ay palalayasin. Tumilapon ang nilalang, ngunit hindi pa rin ito naglaho. Sumigaw ito, ang sigaw na nagpabitak sa lupa. Lumubog ang apoy. Nawalan ng ilaw. Yan iitim pagbubuni ng mawala ang apoy, nakapasok ang usok. At ang katawan ni Kaloy ay nanigas. Nabuka ang kanyang bibig, at may narinig silang boses ng matandang babae sa loob ng katawan ng sanggol. Sa wakas katawan na para sa akin, si Kaluningning ay napatayo. Hindi. Hindi iyan na huling salita. Bigla siyang sumugod. Hinawakan niya ang katawan ng bata at isinumpa ang sarili sa huling ritual. Sa dugo ng albularyo, sa alaala ng mga sanggol, tinatanggap ko ang kasalanan ng lahi ko, at ako ang hahawak ng iyong sumpa.
Yan ay huling paglilipat mula sa katawan ni Kaloy, lumabas ang itim na kaluluwa at pumasok sa katawan ni Kaluningning. Siya ay napaluhod at ang kanyang katawan ay nagsimulang magkulubot, bumuka at tila pinasukan ng daan-daang anino. Tumakbo na kayo, sigaw niya. Alagaan mo si Kaloy. Nagliyab muli ang paligid sa apoy na pula. Mula sa liwanag, nakita ni Berta ang pagliyab ng katawan ni Kaluningning. Sa huling saglit, sumigaw siya hindi ng sakit kundi ng tagumpay. Pagkalma ng baryo lumipas ang 3 araw. Walang bagong nawawalang sanggol. Ang mga uwak ay nawala sa langit. At ang kabundukan ay muling tumahimik. Si Kaloy ay muling nakangiti. Ngunit sa bawat gabi, bago matulog, laging ipinapahid ni Berta ang langis sa kanyang noo. Hindi dahil sa takot, kundi bilang pag-alala. Epilogo, isang kumadro ng Enri Panata hindi na muling bumalik si alitaptap na itim. Ngunit sa mga sagradong gabi, tuwing kabilugan ng buwan, naglalakad si Aling Berta sa gilid ng kagubatan, dala ang isang bote ng langis, dasal sa puso, at panatang hindi kailanman papayagang maagaw muli ang inosente. Ako si Berta. Kumadrona. Albularyo. Ina ng mga batang walang laban. At habang ako'y nabubuhay, walang ina ng dilim ang makakatawid sa liwanag, isa.